Nagmamadaling pumunta sa mansyon si Maureen ngayon kasi ang araw ng daig ni Lucas mula sa Amerika. Halos 6 na taon silang di nagkikita ng binata. Excited siya kung ano na ulit ang itsura nito bukod pa sa sobrang miss niya na ito. Sinadya niya kasing hindi kumontak kay Lucas para hindi ito madistract sa pag-aaral, kaya wala siyang ideya sa itsura nito ngayon. Tumigil na ang van na sinasakay ni Lucas at masayang sinilubong tulang lahat. Tahimik na nanonood lang si Maureen dahil nahihiya pa siyang lapitan ng binata. Sa tingin niya mas pumuti pa ito kaysa sa dati at lalong tumikas. Masayang nakipagbiroan pa to sa mga maids. "Hello son, welcome home." Salubong na matandang Don Philip sa anak. Niyakap ni Lucas ang ama at katakatakang di man lang siya tinapunan ng tingin nito. "Hi dad, how are you doing?" Pangungumusta ng binata sa ama. "I'm fine, I'm great." Natutuwang sagot ng matanda habang inakbayan papasok ang anak. "Ikaw, kamusta? I heard marami daw chicks na nanuloko sa'yo sa Amerika, is that true?" Nakangiting biro ng ama. "Well, I guess ikaw ang dapat magkwento sa akin, Dad. I heard may bago ka raw apple of the eye. Who's the lucky girl, Dad? Kilala ko ba siya?" Doon pala siya tinapunan ng tingin ng binata, subalit madalim ang tingin itong makahulugan. Nalamig si Maureen sa makahulugang tingin ng binata. Di ito ang inaasahan niyang sasalubong ng binata sa kanya. Naisip niya marahil nagbago ng binata, dala siguro ng modernong pamumuhay sa Amerika, pati utak nito na iba. Halos maluha siya sa pagkadismaya. "Dad, pasok muna ako sa kwarto ko ha, medyo sumakit yung ulo ko sa biyahe." Bakit na to ng hagdan nang muli itong humarap. Maureen, pwedeng pakitimpla mo ako ng juice, pakidala sa room ko?" Seryosong mukhang utos ito sa kanya. Lucas, Maureen is not a maid here." Panaway ng ama kay Lucas. Yes dad, I know. Na-miss ko lang kasi si Maureen. Okay lang ba, Maureen?" Walang kangiting-iting tanong nito sa kanya. Ha? Okay lang naman po." Nabiglang sagot niya. "Thanks." Sarcastic ng ngiti pa nito. Saglit na tinungo niyang kitchen at nagtimpla ng juice ng binata. Kabisado niya na ang kwarto ng binata dahil halos nandun sila parati noon ni Lucas. Bago to umalis, nag-iwan pa nga ito ng bracelet sa kanya. Nakatunayan na babalikan siya nito. Pero hindi napansin ni Lucas ang bracelet na suot niya. Tahimik na inilapag niya ang juice sa gilid ng table ng binata. Nadatnan niya itong nakahiga sa kama na nakapikit ang mga mata, kaya inakala niya tulog na to. Pero biglang hinawakan itong kamay niya. Umupo ito at marahas na hinilikan siya. Bumitiw siya at sinampal niya ang binata. Nagulat siya sa ginawa nito. Hindi ito ang halik na inaasahan niya mula dito. Nabastos siya sa ginawa nito dahilan para mapaluha siya. "Bakit ayaw mo ng halik ko? Kanino gusto mo, kay Dad?" Galit na sigaw ni Lucas. Sinampal niya ulit to ng malakas at hinablot siya nito at muling hinalikan ng marahas. Tinulak niya si Lucas at nagtatakbo siyang papalabas. Naiwang nakatulala ang galit na si Lucas na nakatingin sa sahig. Doon nga napansin ang nalaglag na bracelet ni Maureen. Napatid to ng pabiglas ito sa kanya. Naalala niyang araw na ibinigay niya ito sa dalaga. Suot niya pa rin ang bracelet hanggang ngayon. Napaisip tuloy siya kung tama bang parusahan niyang dalaga o dapat niyang pakinggan ang paliwanag nito. Hindi pumasok sa mansyon ng araw na yon si Maureen. Ayaw niyang makita ang binatang si Lucas. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang galit sa kanya ng binata. At hindi niya maintindihan kung bakit tila may mali siya ito sa pakikipaglapit niya sa ama nito. Hindi niya lubos maisip na kaya siyang pag-isipan ng gano'n ni Lucas. Nagtataka ang matandang Don kung bakit tila hindi papasok si Maureen. Tanghali na kasi wala pa ito sa mansyon. "Good morning, Dad." Bungad ng binata sa ama. "Good morning, son. May nabanggit pa sa'yo si Maureen na hindi siya papasok ngayon?" O sisa ng ama. "Wala naman po, Dad. Bakit po, hindi po ba siya rito nakatira?" Unti-unti na nagkakalkal ng info ang binata. Hindi, son. Tuwing Saturday at Sunday lang siya dito sa umaga at umuwi rin tuwing hapon." Paliwanag ng matanda. Bakit wala po siya ngayon?" Tanong niya sa ama. "Yan nga ang pinagtataka ko eh. Ano kaya nangyari sa batang yun?" Tila nakita niya sa mukha ng ama ang sobrang pag-aalala. Dad, masyado po yata kayo nag-aalala. Baka naman po may pinuntahan lang." Naiiritang sabi niya sa ama. "Okay lang ba, son, kung pakitingnan mo siya sa kanila?" Pakiusap ng ama. "Seryoso ka, Dad? Kailangan ko pa bang alamin kung okay siya? Ganyan siya ka-importante sa'yo? Bakit, Dad? Ano ba siya sa'yo?" Halos gusto nang sumabog ni Lucas. Gusto na niyang ipaalam sa ama ang nabalitaan niyang relasyon nito kay Maureen. "Anak, mahabang kwento. Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyong lahat." Tila hindi naman pinansin ng ama ang kakaibang reaksyon niya. "Pero Dad,
Hindi na nasundan pa ni Lucas ang sasabihin nang sumagot agad ang matanda. Please anak, pakitingnan mo si Maureen. Pakiusap ng ama sa binata. Okay, sige dad. Pinagbigyan niya rin ito. Kahit mabigat ang loob niyang makitang nag-aalala ng sobra ang ama kay Maureen. Tinungo niyang bahay ni Maureen, naabutan niya itong nagwawalis ng bakuran. Wala ka naman palang sakit. Bakit di ka pumunta sa mansyon? Bungad ng binata sa dalaga. Hindi ito umik, matalim lang ang tingin sa kanya. Ayos ka rin no? Pinasasahod ka ni dad tapos mag-a-absent ka kung kailan mo gusto? Wika nitong sumunod sa kanya papasok ng bahay. Ano? Hindi ka man lang ba magsasalita dyan? Wala ka bang dila? Ano bang pinakain mo kay dad at sobra-sobrang atensyon niya sa'yo? Pinapunta niya ako para lang tingnan kung okay ka. Ang lupit mo rin no? Sarcastic na wika nito. Tapos ka na ba? Taas kilay na tanong ng dalaga. Nakatitig lang ang binata sa kanya. Makakauwi ka na. Galit na sabi ni Maureen sabay talikod sa kausap. Hindi pa tayo tapos. Marami ka pang dapat ipaliwanag sa akin, Maureen. Wika ng binata. Sabay batak sa braso niya. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Halos mangiyak-ngiyak na sagot niya. Binatak niya ang kamay niya at walang lingong umakyat ng bahay. Sa pangalawang pagkakataon na iwang nakatunganga si Lucas. Gustong-gusto niyang itanggi ni Maureen ang paratang niya rito. Subalit tinatanggap lang ng dalaga ang lahat ng sinasabi niya. Bagay na lalo nagpapapraning sa kanya. Gustong-gusto niyang yakapin ito. Halikan sa mga labi. Pero pag naiisip niya ang relasyon nito sa kanyang ama, bumabangon ang galit niya. Nakita si Lucas at ang best friend niyang si Blake sa bar. What? You are accusing Maureen of doing dirty things with your dad? How could you do that? Di makapaniwala ang kaibigan sa narinig kay Lucas. Yun ang sabi sa akin ni Judy sa mga text niya sa akin noon. Si Judy na tinutukoy nito, kaklase nila ng college na may crush sa kanya. God, dude! Pinaniniwalaan mong babaeng yan over Maureen? Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan. I don't really know what to do. Pero hindi man lang tinatanggi ni Maureen ang akusasyon ko sa kanya. Tinatanggap niya lang lahat ng sinasabi ko at pagkatapos umiiyak at tatakbo. Kwento niya rito. Ikaw na nga ang may sabi, dude. Umiiyak at tatakbo. Hindi mo pa ba gets yun? Nasasaktan siya sa sinasabi mo at hindi niya kailangan magpaliwanag sa iyo lalo't wala naman talaga siyang ginagawang mali. Paliwanag ni Blake sa kanya. Napaisip si Lucas sa sinabi ng kaibigan. Paano kung hindi nga totoo ang mga sinabi ni Judy? Hindi niya na mababawi pa ang masasakit na salitang binitawan niya rito. Anong gagawin ko, dude? Gulong-gulo na ako. Sobrang sama ng loob ko na hindi siya nagparamdam sa akin nung nasa States ako. Tapos ganun pang malalaman ko. Grabe, dude, ang sakit nun. Paghihinga niya ng sama ng loob sa kaibigan. If I were you, sisiguraduhin ko muna bago ka magsalita ng kung ano-ano kay Maureen. Tara na nga, ihahatid na kita. Lasing ka na eh. Inakay na siya ni Blake palabas ng bar. Samantala, pumasok ng gabi si Maureen upang tapusin ang report na pinapagawa ng matanda sa kanya. Nasa library siya nang marinig, may tao sa labas. Sa salas, iniwan niya nakabukas ang pinto para malamang nandoon pa siya. Nasilip ni Lucas na bukas ang pinto ng library. Tinungan niya to para isara na mapansing may tao sa loob. So, you're here. Tila nagulat pa itong nandun siya. Hindi siya kumikibo na tinuloy ang ginagawa. Narinig pa niyang tumunog ang doorknob na nilock ni Lucas. Nagmamadaling tumayo siya para lumabas. Hey, wait a minute. We need to talk. Maagap na pinigil siya nitong lumabas. Lasing ka, Lucas. Magpahinga ka na. Wika ng dalaga nang maamoy ang alak sa binata. I am not drunk. Mag-uusap tayo, please. Tila nagmamakaawa ito sa kanya. Ano bang gusto mong malaman? Tanong ng dalaga. Lahat. Kung bakit hindi mo ako kinumusta sa States. Kung bakit hindi mo sinasagot ang mga sulat ko. At kayo ni Dad, anong meron kayo? Naiiyak pang talong ng binata. Hindi ko alam kung anong pinasok ng kung sino dyan sa utak mo. Pero sana naman pinanindigan mo ang pagkakakilala mo sa akin noon para hindi mo ako tinatanong ng ganyan ngayon. Alam mong hindi ako maraming babae. Pero bakit mo ko napag-isipan ng ganyan? Umiiyak na wika ng dalaga. Tila nabuhusan ng malamig na tubig ang binata sa narinig. Hindi totoo ang lahat ng sinabi ni Jody sa akin. Pero bakit hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko? Kulot noong tanong niya sa dalaga. Dahil sabi mo noon, pag na-miss mo ko, uuwi at uuwi ka at hindi mo tatapusin ang studies mo. Umiiyak na paliwanag ng dalaga. Ayoko masirang pag-aaral mo ng dahil sa akin. Inintay kita gaya ng pangako natin sa isa't isa. Pero binaliwala mong lahat ng yun nang dumating ka. Mas pinaniwalaan mong paninira ng Judy na yun kaysa sa akin.
Lumuluhang sumbat ang dalaga sa binata. Niyakap siya nito na mahigpit. Hinagkan sa mga labi ngunit tinulak niya ito papalayo. Ayoko nang makita ka pa. Mabilis tumakbo siya palabas ng library. Naiwang mag-isa ang binata. Lucas, ang laki mong tanga. Wika niya sa sarili. Hawak ang ulong babangon si Lucas. Sumakit ang ulo niya dala ng hangover. Matapos maghilamos, bumaba siya sa kitchen para magkape. Naabuti na nagkakape din doon si Maureen. Tinapunan niya lang ito ng tingin at pagkatapos nagtimpla na sariling kape. Di naman kumikibo at tahimik lang na umiinom ng kape ang dalaga. Hindi ka ba nakauwi kagabi? Nakatalikod na tanong niya rito. Ngunit nanatiling tahimik ang dalaga na tila hindi siya narinig. I'm sorry kagabi. Paghingi ng paumanhin ng binata. Sa isip ni Maureen, ang kapal talaga ng mukha ng lalaking to. Kagabi lang ang hiningi ng paumanhin, samantalang ang dami nitong atraso sa kanya. Tinignan niya lang ito ng tagos-tagusan at akmang tatayo nang pigilan siya ng katabi. Please, Maureen, speak up. Pagmamakaawa ng binata, subalit hindi niya ito pinansin at dire-diretsong iniwan niya ang binata. Napabuntong hininga na lang ang binata. Batid niyang masyado nasaktan ng dalaga sa ginawa niya. Naabutan niya sa may sala na may kausap sa phone si Maureen. Tila lalaki ang kausap ito at humihingi ng paumanhin kung bakit hindi ito makakasama sa kung saang lakad nila. Sino yun? Tila nagsiselo sa tanong niya na makitang ibinabanan nito ang phone. Pero sadya yatang walang balak ang dalagang kausapin siya. Hinawakan niya ito sa kamay at binatak papunta sa kwarto niya. Walang nagawa ang dalaga kundi sumunod sa lakas ng pwersa ng paghila sa kamay niya ng binata. Pagkapasok nila, sinarado agad nito ang pinto at hinarap siya. Pag hindi ka pa rin nagsalita, hindi ka lalabas ng kwarto ko. Madilim ang titig ng binata sa kanya, pero hindi pa rin siya kumikibo. Lumuhod to sa kinaupuan niya, tinawakan ng kamay niya. Sorry na. Alam ko ang laki kong gago. Nagpaka ako sa matinding pagsiselos ko. Binabawi ko ang lahat ng sabi ko sa'yo. Patawarin mo na ako, please. Pakiusap ni Lucas na yumuko patala, tanda ng pagsisisi. Tinignan niya ito ng walang emosyon. Okay, fine. Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Tila nawawala ng pag-asa ang wika nito. Hayaan mo muna ako mapag-isa. Matamlay na sagot niya. Iginalang naman ng binata ang desisyon ng dalaga. Siguro nga kailangan niya muna itong bigyan ng time para mag-isip. Lumipas ang isang linggo na hindi niya dinidikitan ng dalaga at ngayon ang araw, nasusubukan niya ulit lumapit sa dalaga. Miss na kasi niya ito. Sabado ngayon kaya alam niyang darating ang dalaga subalit hindi pa rin to nagpapakita sa mansyon. Sinubukan niya itong kontakin ngunit hindi nito sinasagot ang phone. Kinakabahan siya at baka kung ano nang nangyari sa dalaga. Pinuntahan niya ito sa bahay ngunit kanina pa siya tumatawag sa ibabay walang sumasagot sa kanya. Napansin niyang nakabukas ang pinto kaya pumasok na siya. Hinanap niya sa buong bahay at nakita niya ito sa madilim na sulok ng kwarto. Nayakap-yakap ang larawan ng ama at ina. Tila nakatulog to sa pag-iyak habang yakap ang larawan ng magulang. Doon sa napaisip, nasa na kaya mga magulang ng dalaga? Bakit tila mag-isa na lamang ito sa bahay? Halos durugin ang puso niya ng maisip na marahil wala na mga magulang nito. Nakadagdag pa siya sa bigat na dinadala ng dalaga. Binuhat niya ang dalaga sa kama upang maayos na makahiga. Ngayon niya napansing nahulog ang pangangatawan ng dalaga marahil dahil sa pagkawala ng mga magulang nito. Bumaba siya ng bahay at naghanap ng mga taong maaari niyang pagtanungan tungkol sa mga magulang ng dalaga. Napansin niyang tila may lalaking nakatayo sa di kalayuan. Nagulat siya na makilala ang lalaki isa ito sa personal bodyguard ng kanyang ama. Anong ginagawa mo dito kay Maureen? Nagtatakang tanong niya. Ay sir, kayo po pala. Dito po ako inassign ng daddy ninyo. Ayaw po kasi ni Maureen na tumira sa mansyon. Paliwanag ng gwardya. Pero bakit? Tila naguguluhang tanong niya. Kasi po, nag-aalala po ang daddy niyo kay Maureen dahil mag-isa na lang po siya dito. Pahayag ng gwardya. Nasaan sila nanay Melissa at tatay Armando? Naguguluhang tanong niya. Ay sir, hindi niyo po ba nabalitaan? Namatay po sila sa aksidente noong 1 taon lang po. Inatake po kasi ang daddy niyo noon. Sila po ang nagsugod sa ospital pero po, minalas pabalik ng mansyon, namatay po sila. Nagilty pong masyado ang daddy niyo kaya po ayaw niyang pabayaan si Maureen. Kwento ng gwardya. Halos magsikip ang dibdib niya sa lalaman. Masyado palang mabigat ang pinagdaraanan ni Maureen. Talaga bang hindi siya masyado nagsasalita ngayon? Naisipan niyang mag-usisa sa kausap. Naging malungkutin nga po siya sir pero nakita ko pong sumigla siya nang sabihin ng daddy ninyong darating kayo.
Bumalik po yung dating Maureen kaya nagtaka nga po ako bakit naging matamlay na naman siya. Malungkot na pahayag ng kausap. Nagmamadaling bumalik siya sa kwarto ni Maureen. Naabutan niya itong gising na. Lalapit sana siya rito ngunit tinaboy siya nito. Di ba sabi ko ayaw muna kitang makita? Umalis ka na. Alis! Pasigaw na wika ng dalaga. Han? Nag-aalangang lumapit ang binata. Stop calling me Han. Wala na tayo, Lucas. Mula nung naisip mong babae ako ng daddy mo, tinapos mo na ang lahat sa atin. Umiiyak na wika ng dalaga. I'm sorry. Napayo ko na lang si Lucas. Umuwi ka na. Pilit siyang itinaboy ng dalaga. Aalis ako ngayon pero hindi ako titigil hanggat hindi mo ako napapatawad. Yun lang at iniwan niya munang dalaga. Nagpa siya si Lucas sa suyong miling dalaga. Inaraw-araw niyang padala ng bulaklak dito ngunit araw-araw din itong tinatapon ni Maureen. Natsyempohan niyang kumakain si Maureen sa kusina. Tinabihan niya ito at sinabayang kumain. Ngunit hindi man lang to tumingin sa kanya kahit anong papansin ng binata. Nandong makiabot siya ng ulam, ng kanin, ng tubig. Lahat na yata ng po pwedeng iabot, pinaabot niya para pansinin lamang siya ng dalaga. Ngunit hindi yon pinansin ng dalaga. Sa halip, tinawag nito ang maid para i-assist siya. Manang Fe, kailangan po yata na Senyorito Lucas ang taga-subo ng pagkain niya. Pakisubukan naman po. Mukhang disabled po ang mga kamay niya ngayong araw. Sarcastic na wika ng dalaga sabay lumabas ng kusina. Naaasar naman si Lucas ng akbang kukunin nga ng katulong ang kutsara at susubuan siya. Manang isa ka pa eh. Pakiligpit na nga lang po niyan. Naiiling na niligpit ni Manang Fe ang pinagkainan nila. Kasi naman po, senyorito, suyuin niyo, huwag niyong inisin. Hindi makatiis na hindi mag-comment ang matanda. Kayo talaga Manang oh. Naiiling na lalabas sa sana siya ng kusina na mag-ring ang phone ni Maureen. Naiwan pala ito sa mesa ng dalaga. Pinakialamang sagutin ni Lucas ang tawag ng malamang lalaki ang tumatawag. Hello, sino to? Bungad ni Lucas. Hello? Number ba to ni Maureen? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Oo, bakit? Anong kailangan mo sa girlfriend ko? Wala nang narinig na sagot sa kabilang linya ang binata. Tila natakot na pinutulan nito ang linya. Hindi naman mapakali si Lucas na meron ng mga asungot na umaligid kay Maureen. Kailangan niya ng kumilos bago pa siya maunahan ng iba. Kailangan ng daanin ni Lucas sa santong paspasan bago pa tuluyang mawala sa kanya si Maureen. Sakto naglalakad si Maureen pa uwi na may puting van na huminto sa tapat niya. Mabilis na may nagpaamoy sa kanya ng kung ano at nakatulog siya. Hindi na namalayan ni Maureen ang mga susunod na pangyayari. Blake, salamat ha. May utang ako sa'yo. Wika ni Lucas sa kaibigang tumulong sa kanyang makuha si Maureen. Wala yun dude. Basta para sa inyo ni Maureen, game ako. Stop mo na lang ako dyan sa gas station. Baka naman isama mo pa ako. Natatawang biro ni Blake sa kanya. Matapos magpagas, dumiretso na si Lucas sa beach nila sa Zambales, kasamang natutulog na si Maureen. Nagising si Maureen, iba na ang suot. Kinakapa-kapa niyang sarili kung may kakaibang nangyari sa kanya, pero wala naman siyang nararamdaman. Maya-maya pa'y tumunog ang pinto at isang lalaking pamilyar sa kanyang pumasok. Lucas? Gulat na gulat ang dalaga nang makita si Lucas. Surprise, honey? Dakang tipang bati ng binata sa kanya. Hanihin mong mukha mo. Galit na binato siya nito ng unan. Nagmamadaling lumabas ng pinto si Lucas. Nagulat naman si Maureen nang iwang bukas ang pinto ni Lucas. Lumabas siya at nakita niyang tila nasa isang isla sila. Natanaw niyang beses si Lucas na nagluluto ng pagkain nila. Kinawayan pa siya nito nang matanaw siya. Nakaramdam siya ng ginaw kaya lumapit siya sa apoy na pinaglulutuan ni Lucas. Gutom ka na ba? Masuyong tanong ng binata. Sa halip sumagot, niyakap ni Maureen ang sarili dahil sa matinding pagkaginaw. Napansin naman to ng binata kaya't dali-dali nitong kinuha ang jacket at ipinasuot sa dalaga. Kahit hindi siya kinikibo ng dalaga, alam niya, mapapalambot niya rin ang puso nito. Tinatanggap naman ng dalaga ang pagkain niyaabot niya kaya sigurado siya, konting effort na lang maibabalik ka rin sa dati ang lahat. Naglakad-lakad si Maureen upang makalanghap ng sariwang hangin habang si Lucas naman tahimik na nagmamasid lamang sa kanya. Nang biglang matalisan ng dalaga sa nakausing kahoy. Napaluhod to sa sakit. Agad nagtatakbo si Lucas patungo kay Maureen. Okay ka lang ba? Hindi mo kasi tinitingnan yung dinaraanan mo eh. Nag-aaral lang wika ng binata na agad siyang binuhat pabalik sa cottage upang malunasan ang kanyang sugat. Walang imik si Maureen habang ginagamot ni Lucas ang sugat niya.
Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit sapilitan kitang dinala dito? Simulang tanong ng binata. Hindi umimik si Maureen. Tila tagus-tagusan ng tingin kung saan. Lumapit si Lucas sa kanya at hinawakan pang kamay niya. Alam ko malaking pagkakamali na napag-isipan kita ng masama. Alam ko ding nakadagdag pa ako sa bigat na nararamdaman mo sa pagkawala ng mga magulang mo. Kaya gusto kong bumawi. Sana naman pagbigyan mo ko. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito, Han. Alam mong ikaw lang ang minahal ko buong buhay ko. Patawarin mo na ako, please. Naluluhang pahayag ng binata. Tahimik na tumayo lang ang dalaga. Pumasok sa kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Lucas. Hindi niya na yata kaya ang ginagawang pananahimik ng dalaga. Nagpabili ng alak si Lucas sa katiwala nila sa rest house. Binubunto na lang niya sa alak ang lahat ng sama ng loob. Hindi niya namamalay nakakarami na pala siya. Boss, ihahatid ko na po kayo sa cottage ninyo. Alok ng katiwala na si Jose. Hindi, inom pa tayo. Halos bulol na ang salita ni Lucas. Ayaw pa rin tumigil si Lucas. Walang nagawa ang katiwala, kung hindi, ang sundin ng amo. Samantala, sa cottage, nag-aalala si Maureen kay Lucas. Kahit naman kasi pinaparusahan niya ito, hindi pa rin naman nawawala ang pagmamahal niya rito. Maya-maya may narinig na may kumakatok sa labas. Si Lucas pala iyon, na inihatid na ni Jose. Ma'am, pasensya na po kayo. Naparami pong inom ni boss, makulit po eh. Bungad ni Jose kay Maureen, akbay na si Lucas, na halos pikit na ang mata sa kalasingan. Hi, Han. Bati pa nito sa kanya na halos hindi na makatayo ng ayos. Sige kuya, ako nang bahala sa kanya. Salamat. Ani at inalalayan papasok ang lasing na si Lucas. Bakit kasi naglasing alam mo namang hindi mo kayang alak. Seremonya rito habang papunta sila sa kama. Huwag ka na magalit sa akin, Han. Namimiss na kita eh. Pasobsob sa kamang sabi nito. Kumain ka na ba? Nag-aaralang tanong ng dalaga. Umiling lang si Lucas bilang tugon. Tapos umiiyak na itong yumakap sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lucas. Tayong mahigpit na yakap at iyak lamang. Tila nga natunaw na rin ang yelong puso ng dalaga. Gumanti na rin siya ng yakap sa binata. Tila nawala ang pagkalasing ni Lucas sa maramdaman niya na niyakap na rin siya ni Maureen. Natutuwang hinalikan niya ito sa noo at pagkatapos magaan ang loob na nakatulugan nilang yakap ang isa't isa. Kinaumagahan. Naunang nagising ang binata. Pinagmamasdan niya ang tulog na tulog ni si Maureen na bahagya pang nakadikit ang mukha sa leeg niya. Inalikan niya ang labi nito at nakangiti ito nagmulat. Bati na tayo, diba, Han? Paniniguro niya pa sa dalaga. Matamis ng ngiti lang ang sagot ng dalaga at mahigpit na yumakap sa kanya. Walang pagsidlan ang saya ng binata. Marahan niya itong hinalikan sa labi ng paulit-ulit. Tila sinusulit ang mga araw na hindi sila magkasandong dalawa. I love you, Han. Pabalong na wika ng dalaga. I love you more, Han. Malambing na sagot ni Lucas. Wala kang iniwang chick sa States? Naglalambing pang tanong ng dalaga. Wala. Alam mo namang you're my only love. Nakangating niyakap siya nito na mahigpit. Ikaw, kinukulit ka pa ba nung tawag ng tawag sa'yo, ha? Tila nagsiselos pang tanong ng binata. Hindi ko alam bakit yan nagpaparamdam sa akin. Tila malungkot na sabi niya. Mukhang malungkot ka pa rin na hindi siya tumatawag ha. Bakit? Hindi mo ba gusto yon ha? Tila sinisindak pa siya ng binata at dinalakihan pa nga siya ng mata. Sorry ka din. Di na yun tatawag. Takot lang nun sa akin. Pagyayabang pa ng binata. Teka, ano sinasabi mo sa kanya ha? Tila naman nahulaan ng dalaga na may ginawa siya dito. Kinurot-kurot siya nito at pinapaaming pilit. Natatawang tumayo siya sa kama at nilapitan ng dalaga. Isinuot ni Lucas ang couple bracelet nila ni Maureen upang maalala nito ang nawawalang bracelet. Tinabihan niya sa sofa ang nakaupong si Maureen pagkatapos nilaro-laro ang bracelet na suot niya. Nasaan na kaya ang kapares ng bracelet na to? Tila nanunukso pa itong tumingin sa kanya. Napahagat labi si Maureen nang maalalang na wala nga palang bracelet niya. Nasaan ang bracelet mo, Han? Bakit di mo sinusuot? Tila pinalalaki pa nito ang singkit na mga mata. Bigla niyang naalala ang huling araw na suot niya ito. Nawala ako sa mansyon. Malungkot na wika ng dalaga. Hay, ano ba yan? Hindi mo iniingatan naman ang binibigay sa'yo eh. Wika ng binata
habang dinudukot ang bracelet sa bulsa. Natawa si Maureen na makitang hawak niya. Napulot mo pala eh. Nakangiting isinuot nito sa kanya ang binata. Huwag mo nang iwawala yan ha. Wika ng binata sabay pisil sa ilong ng dalaga. Maya-maya pa, lumungkot ang mukha ng binata. Niyakap siya nito ng mahigpit. Bakit Han? Bumuntong hininga lamang ito at di umimik. Nag-aalala si Maureen. Alam niyang may problema ang binata. Maya-maya pa'y nagsalita ito. Han, sasama ka ba sa akin sa Amerika? Seryosong tanong ng dalaga. Han, alam mo namang di ko kayang iwan ang bahay namin eh. Malungkot na sagot niya. Pero Han, matagal akong mawawala at ayoko na magkahiwalay tayo. Kaya please sumama ka sa akin. Pakiusap niya sa dalaga. Kung talagang mahal mo ko, hindi mo ko iiwan. Nagtatakbo papasok ng kwarto si Maureen. Walang nagawa ang binata kundi pagmasdan ng papalayong dalaga. Wala silang imikan habang bumabiyahe pa uwi ng Maynila. Kapwa tinitiis ang isa't isa. Nang makarating sa bahay ng dalaga, humalik pa ang binata sa pisngi niya. Yun lang at nagunahang bumagsak ang mga luha ng dalaga. Please, hon, huwag mo kong iiwan. Pagmamakaawa niya sa binata. I'm sorry. Tatawag ako parati. Magiging busy ako sa mga susunod na araw. Yun lang at mabigat ang loob na sumakay ang binata sa kotse. Ilang araw hindi nagpakita si Lucas kay Maureen. Dinamdam to ng dalaga at dito nagkain at napabayaan ang sariling hanggang sa magkasakit. Ito. Iniisip niya iniwan na siya ni Lucas na hindi man lang nagpapaalam. Nag-alala naman si Lucas kung bakit hindi na sinasagot ng dalaga ang mga tawag at text niya. Kaya tinawagan niya si Mang Reed, ang guardyang tagabantay ni Maureen. Ngunit wala pa ito ngayon sa bahay dahil nagbabakasyon daw muna. Nag-aalalang binaba niya ang phone. Pinaharurot ang kotse papunta sa dalaga. Gabi na nang marating niya ang bahay ni Maureen. Madilim ang paligid. Nakapatay ang ilaw. Subalit nakabukas sa mga pinto. Lalo nag-alala si Lucas. Nagmamadali siyang umakyat sa kwarto ni Maureen. Pagkabukas niya ng ilaw, nakabungad ang walang malay na si Maureen. Nagmamadaling binuhat niya ito at tinala sa ospital. Kanina pa pabalik-balik na naglalakad si Lucas ay hindi pa lumalabas ang doktor. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa dalaga. Maya-maya pa'y lumabas na ang doktor. Mabilis na lumapit siya rito. Dok, ano pong lagay ng girlfriend ko? Nag-aalalang tanong niya. Mabuti na lamang at nadala mo siya agad dito sa ospital. Sobrang taas ang lagnat niya at mukhang ilang araw na siyang hindi kumakain. Masyadong mahina ang katawan ng pasyente, bukod pa doon, dehydrated din siya. Baka bubuting manatili muna siya sa ospital. Paliwanag ng doktor matapos kausapin, pumunta agad siya kay Maureen. Naabutan niyang natutulog pa ang dalaga. Naiiyak na hinawakan niyang kamay ng dalaga. Gumising ka na, hon, please. Kahit ano gagawin ko, gumising ka lang. Naiinip na si Lucas kung bakit hindi pa gumigising ang dalaga. Dumating na rin ang daddy niya sa wakas. Dad, bakit ayaw pang gumising ni Maureen? Nag-aalalang tanong niya sa ama. Nasaan ang mga doktor? Galit na hirap ng daddy niya ang mga doktor. Natatarantang nagdatingan ng mga doktor at nurse. Dok, bakit di pa nagigising ang pasyente? Mataas ang boses ng kanyang ama. I'm sorry po sir, but I guess the patient is under the state of coma. Ninenervyos na sagot ng doktor. What? She's in coma? But why? Nagagalit na tanong ng matandang Don. Masyado pong marami ang nawalang fluid sa katawan ng pasyente na nakakaapekto po sa brain cells niya. Paliwanag ng doktor. Pakiayos sa mga papers na kailangan. Ililipat ko ng ospital si Maureen. Utos na makapangyarihang Don sa doktor. Palibhasa, kilala siya ng mga doktor doon, kaya nagmamadaling inasikaso nito ang paglipat ng ospital ni Maureen. Samantala, hindi makapaniwala si Lucas sa nangyayari sa dalaga. Dad, what's wrong? Tell me this is not true. Umiiyak pang tanong ni Lucas sa ama. Don't worry, son. Maraming magagaling na doktor sa Maynila. Gagaling siya. Inaalo-alo siya ng ama. 2 linggo na mula nang ilipat sa Maynila si Maureen. Subalit hindi pa rin to gumigising. Nawawalan na nga ng pag-asa si Lucas. Han, please, gumising ka na. Marami pa tayong pupuntahan. Namimiss na kita. Nagmamakaawa ako, gumising ka na please. Hindi mapigil ni Lucas ang hindi umiyak tuwing nakikita ang kalagayan ng minamahal. Sabi ng doktor kahit di ka gising, naririnig mo pa rin kami. Kaya please, Han, gumising ka na. Alang-alang sa akin, lumaban ka, Han. Pangako hindi ako alis sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita.
Nagulat si Lucas nang unti-unti gumalaw ang kamay ng dalaga. Dali-daling tumawag siya ng doktor. Dok, ano pong lagay niya? Hindi pa po ba siya gigising? Tanong niya sa doktor. Huwag kang mag-alala. Bubuti ng lagay niya ngayong naigagalaw niya ng kamay niya. Posibleng babalik na siya anytime soon. Masayang pahayag ng doktor. Tuwang-tuwa si Lucas sa sinabi ng doktor. Hindi na siya umalis pa sa tabi ng dalaga. Nakatulog na si Lucas na nakadukdok sa kama. Dahan-dahan nagmulat ng mata si Maureen. Nakita niyang natutulog si Lucas na nakahawak pa sa kamay niya. Hinaplos niya ang buhok ng binata at maya-maya pa nagising ito. Tuwang-tuwang niyakap siya ng mahigpit. Han, gising ka na? Thank God you're back. Nagmamadaling pinindot niya ang buzzer upang tumawag ng doktor. Mabilis na dumating ang mga doktor at kinonfirm na out of danger na ang dalaga. Tuwang-tuwa si Lucas at inilanilubayan pa ng yakap at halik ang dalaga. Han, promise me, hindi mo na ulit gagawin yun ha? Bakit hindi ka kumain? Mabuti na lamang dumating ako. Alam mo ba na nag-alala ko na sobra? Naiiyak pang pahayag ng binata. Akala ko kasi iniwan mo na ako eh. Hindi ko kayang wala ka, Han. Umiiyak na yumakap ito sa kanya. Di ako tumuloy mag-ayos ng papel. Naging busy lang ako sa pinapaayos si Dad pero tinatawagan kita hindi ka sumasagot. Paliwanag ng binata. Naiwan ko yata sa resort ang phone ko. Tila nanghihina pa ang dalaga. Anong gusto mong kainin, Han? May masakit ba sa'yo? Tanong ng nag-aalalang binata. Okay lang ako, Han. Namiss kita. Naglalambing na yumakap to sa kanya. Akala ko iiwan mo na ako, Han. Naluluha ang matang wika ng binata. Hindi yun mangyayari. Babalik at babalik ako para sa'yo, Han. I love you. Malambing na wika ng dalaga. Lambing ng honey ko ah. Sarap naman nun. I love you so much. Masayang nagyakap ang dalawa sabay dating naman ang daddy ni Lucas. Aba, totoo nga ang balita ng doktor. Gising ka na anak. Masayang niyakap siya na matanda na tinuring na rin siyang anak. Okay na po ako. Salamat po sa inyo. Daddy! Yan na ang itatawag mo sa akin anak. Dahil aayusin na natin ang kasal niyo ni Lucas pagkalabas mo ng ospital. Natutuwang balita ng matanda. Paano ba yan, Han? Pinipikot ka na ni Dad para sa akin. Natatawang niyakap lang siya ng dalaga at masayang nagtawanan ang lahat. Makalipas ang ilang buwan na tuloy din ang kanilang kasal. Di na umaling-umalis ng bansa si Lucas tulad ng pangako niya sa kanyang asawa. Hindi na din naman niya kayang iwan itong mag-isa, lalo pa sa kalagayan nito ngayong buntis at naging masela ng pagbubuntis nito. Unti-unti na rin naman nagiging okay ang pangangatawan ng asawa, lalo na kapag naalala ang mga magulang nito. Mas lalo pa niyang minahal ang asawa dahil nung time na nagduloksa ito'y wala siya sa tabi nito at may gana pa siyang magtampo. Malaki ang galit niya nung makita niya si Judy. Sobrang hiya nito at humingi ng tawad sa ginawang paninira. Mahal lang daw niya. Kaya nagawa niyang siraan si Maureen para iwan niya. Thankful pa rin siya dahil kahit iniwan siya ng asawa, nung galit na galit siya at napagsalitaan ito ng masasakit na salita. Nagkaroon kami na malulusog na anak, 2 babae. Worth it naman lahat ng paghihirap namin, lalo ng asawa ko. Maraming pagsubok man ang dumating sa buhay namin, andito lang ako palagi para sa mag-iina ko. May mga tao talaga na mahilig manira ng kapwa, para bang tuwang-tuwa sila kapag nakakapanakit ng damdamin ng iba. Hindi mo alam kung may lihim na galit sa'yo, inggit ba or naiinis sa'yo. Hindi mo na lang sadya maintindihan. Mabait naman kapag kaharap ka. Pagtalikod mo naman ang dami sinasabing bad side about you. Kakamustahin kang parang wala siyang ginawang masama. Sirang-sira ka na pala. Kunwari pa minsan magsasabihan sa'yo, pero nagkukuha lang pala ng impormasyon para imarites ka sa iba. Kaya huwag agad maniniwala sa sabi-sabi. Alamin muna ang buong storya bago maniwala sa mga taong mahilig manira ng kapwa. Ang taong ninira ng kapwa, mukha lang ang simpatya ng iba, hindi marunong makipaglaban ng harapan. Kapag may taong pilit kang sinisira dahil gusto ka makitang lugmok sa buhay, hayaan mo na lang at magpatuloy ka. Dahil ang katotohanan dyan, sila ang may problema, hindi ikaw. Tandaan, ang normal na pag-iisip ng tao hindi naninira at nanghahamak ng kapwa. Dito na po nagtatapos ang ating short story. Sana po nagustuhan ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Mag-iingat po kayong lahat.